Kumusta mga kahook? Naisip nyo na ba kung bakit minsan, kahit anong ganda ng pwesto nyo, kahit anong mahal ng gamit nyo, ay wala pa rin kumakagat? Paano kung sabihin ko sa inyo na ang isang bagay na akala ninyo ay nakakatulong, ay siya mismong dahilan ng inyong kamalasan, lalo na sa taglamig? Sa video na ito, ibubunyag natin ang isang fatal na pagkakamali sa paggamit ng pain na kahit ang mga veterano ay madalas na hindi namamalayan. Manatili kayo dahil baka pagkatapos nito, magbago ang buong diskarte nyo sa pangingisda. At tanong ko lang para makapagsimula tayo. Naniniwala ba kayo na minsan ang mas kaunti ay mas maganda pagdating sa pain? Pag-usapan natin yan. Lahat tayo, lalo na yung mga matagal nang nangingisda, may mga kanya-kanyang sistema na. May mga nakasanayan tayong pamamaraan na ipinasa pa ng mga tatay or lolo natin. Isa na rito ang paniniwalang the more, the merrier pagdating sa pain or ground bait. Ang lohika ay simple. Kapag mas marami kang ikinalat na pagkain, mas maraming isda ang maaakit at mas malaki ang tsansa mong makahuli. Tama naman ito kung tag-araw. Pero ang pangingisda sa taglamig ay ibang-iba. Dito, nagkakamali ang marami. Ginagamit nila ang summer strategy sa winter season at hindi nila namamalayan na imbes na mang-akit ay nagtataboy na pala sila ng isda. Panahon na para sirain ang lumang paniniwalang ito. Unang-una, kailangan nating intindihin ang mundo ng isda kapag malamig ang panahon. Isipin nyo na lang ang sarili nyo. Kapag sobrang lamig, anong gusto nyong gawin? Hindi ba't gusto nyo lang mag-relax, magtipid ng enerhiya, at hindi masyadong gumalaw? Ganoon na ganoon din ang mga isda. Ang kanilang metabolismo o ang bilis ng kanilang sistema sa pagproseso ng pagkain ay bumabagal ng husto. Hindi sila aktibong naghahanap ng malalaking pagkain tulad ng ginagawa nila kapag mainit ang tubig. Sila ay nasa energy saving mode. Kaya kung sasalubungin mo sila ng isang malaking handaan sa ilalim ng tubig, hindi sila matutuwa. Sa katunayan, baka ma-overwhelm pa sila. Isipin mo na lang ang isang taong busog na busog, tapos aalukin mo pa ng isang buong lechon. Ganyan ang pakiramdam ng isda sa sobrang pain kapag taglamig. Kailangan nating tandaan, ang isda sa taglamig ay hindi gutom na gutom. Sila ay oportunista lang na naghahanap ng madaling makuha at kaunting pagkain. At dito na pumapasok ang fatal na pagkakamali, ang sobrang pagpapakain or overfeeding. Ito yung eksena na pagdating mo sa pwesto, maghahagis ka agad ng 5 malalaking bola ng ground bait. Yung tipong gusto mong gumawa ng carpet ng pagkain sa ilalim. Ang nasa isip mo, sige, magfiesta kayo mga isda para hindi na kayo umalis dito. Pero, ang totoo, kabaligtaran ang nangyayari. Ang isdang mabagal ang metabolismo ay kakain lang ng kaunting-kaunti hanggang sa mabusog. At dahil sa dami ng pain na hinagis mo, mabubusog sila nang hindi man lang nakikita o naaabot ang pain mo na may taga. Sila ay busog na, kontento na, at wala nang dahilan para hanapin pa ang maliit na biik na inaalok mo. Sa madaling salita, pinakain mo sila ng libre at nawalan na sila ng ganang kumagat sa iyong hook bait. Ang resulta, tahimik ang iyong pamingwit habang ang mga isda sa ilalim ay busog na busog sa iyong libreng handa. Ngayon, bakit ba natin ito ginagawa? Isa sa mga dahilan ay psikolohikal. Mayroon tayong takot na baka kulang ang ating pain. Iniisip natin na kung hindi tayo maglalagay ng marami, baka hindi mapansin ng isda ang ating pwesto at mapunta sila sa katabi nating mangingisda. Ito ay isang uri ng kompetisyon na nasa isip lang natin. Nakikita natin ang iba na nagtatambak ng pain, kaya gagayahin natin.
iniisip na yon ang tamang paraan. Ito ay isang cycle ng maling impormasyon at maling kasanayan na naipapasa-pasa. Ang isa pang dahilan ay ang ating likas na pagiging agresibo sa pangingisda. Gusto natin ng aksyon agad, kaya ang unang naiisip natin ay tambakan ng pain ng lugar. Gusto nating pilitin ang isda na pumunta sa atin. Ngunit sa pangingisda sa taglamig, ang pasensya at pagiging banayad ang mas epektibong sandata, hindi ang dami ng pain. Pag-usapan natin ang epekto ng sobrang pain sa mismong tubig. Kapag naghagis ka ng napakaraming organic na material, tulad ng ground bait, sa isang lugar at hindi ito nakain lahat ng isda, ano ang mangyayari? Ito ay magsisimulang mabulok. Ang proseso ng pagkabulok ay kumukonsumo ng oxygen sa tubig. Sa taglamig, kung saan ang tubig ay hindi masyadong gumagalaw, ang pagbaba ng antas ng oxygen sa isang partikular na lugar ay maaaring maging kritikal. Ang mga isda na sensitibo sa kalidad ng tubig ay iiwasan ng mga lugar na mababa ang oxygen. Kaya't ang iyong attraction zone ay nagiging repellent zone. Imbis na akitin mo sila, tinataboy mo sila palayo dahil sinisira mo ang kanilang tirahan. Ito ay isang aspeto na hindi nakikita ng maraming mangingisda, ngunit may malaking epekto sa kanilang tagumpay o kabiguan. Isipin nyo ang isang eksena sa umaga. Malamig, tahimik ang lawa, naghahanda ka na. Sa sobrang pananabik, kumuha ka ng isang malaking timba ng iyong pinaghalong pain. Gumawa ka ng 10 bola na sinlaki ng orange at sunod-sunod mong inihagis sa iyong pwesto. Lumikha ito ng malaking splash at kaguluhan sa tubig. Para sa isang isda na nagpapahinga sa ilalim, na sensitibo sa anumang vibration, ito ay isang malaking banta. Ito ay parang may biglang nagbagsak ng mga bato mula sa langit. Ang ingay at biglaang pagbabago sa kanilang paligid ay sapat na para sila ay kabahan at lumayo muna. Kaya bago mo pa man maihagis ang iyong pamingwit, posibleng naitaboy mo na ang mga isda na malapit sana sa iyong lugar. Ang unang impresyon ay mahalaga kahit sa ilalim ng tubig, at ang isang bite bombardment ay tiyak na hindi magandang unang impresyon para sa mga maingat na isda sa taglamig. Ano ngayon ang tamang diskarte? Ang sagot ay simple: kaunti at madalas, or sa Ingles, little and often. Ang layunin mo sa taglamig ay hindi ang magpakain, kundi ang mangakit. Gusto mong lumikha ng isang scent trail o amoy na susundan ng isda, hindi isang food pile o tambak ng pagkain na bubusog sa kanila. Ang gusto mong mangyari ay maging interesado ang isda, maging mausisa, at hanapin ang pinanggagalingan ng kaunting amoy na iyon. At kapag nahanap nila, ang tanging solidong pagkain na makikita nila ay ang iyong pain na may taga. Ito ang konsepto ng competitive feeding. Lumilikha ka ng kompetisyon sa pagitan ng mga isda para sa limitadong pagkain. Kapag kaunti lang ang available na pagkain, mas nagiging agresibo sila sa pagkuha nito at mas malaki ang tsansa na makagat nila ang iyong hook bait ng walang pag-aalinlangan. Paano ito isasagawa sa praktika? Sa simula ng iyong pangingisda, maghagis lamang ng isang maliit na bola ng pain, marahil sinlaki lang ng isang golf ball o kahit mas maliit pa. Ito ay sapat na para magsimulang maglabas ng amoy sa tubig. Ang tawag dito ay initial feeding. Pagkatapos nito, huwag ka nang magdagdag. Maghintay ka. Obserbahan mo ang dulo ng iyong pamingwit. Kapag nakahuli ka ng isda, doon ka lang magdaragdag ng isa pang napakaliit na piraso ng pain, marahil kasing laki lang ng iyong hinlalaki. Ito ay para panatilihin ang interes ng mga isda na nasa lugar. Kung walang kagat sa loob ng 30 minuto hanggang 1 oras, maaari kang magdagdag muli ng isa pang maliit na bola
para buhayin ang scent trail. Ang susi dito ay pagtitimpi. Labanan mo ang tukso na maghagis ng marami. Pag-usapan naman natin ang klase ng pain. Sa taglamig, mas maganda ang mga pain na low feed value. Ibig sabihin, mga pain na hindi masyadong nakakabusog. Mga pain na may maraming amoy at lasa, pero kaunti lang ang laman. Ang mga ground bait na gawa sa tinapay or breadcrumb ay maganda dahil madali itong kumalat sa tubig at lumilikha ng cloud or ulap na nakaka-attract pero hindi talaga nakakabusog sa isda. Ang pagdaragdag ng mga liquid attractants or pampalasa sa iyong pain ay mas epektibo kaysa sa pagdaragdag ng maraming solidong sangkap tulad ng mais pellets or butil. Ang amoy ang iyong pangunahing sandata sa taglamig, hindi ang dami ng pagkain. Tandaan, ang layunin ay gisingin ang kanilang kuryosidad, hindi busugin ang kanilang tiyan. Isang magandang teknik ay ang paggamit ng PVA bags o maliliit na supot na natutunaw sa tubig. Maaari kang maglagay ng napakakaunting pellets o crushed boilies sa loob nito kasama ng iyong hook bait. Kapag inihagis mo ito, ang iyong pain na may taga ay mapapalibutan ng isang maliit at konsentradong grupo ng pagkain. Ito ay napaka-epektibo dahil tinitiyak nito na ang atensyon ng isda ay mapupunta mismo sa paligid ng iyong taga. Hindi ito lilikha ng malawak na carpet ng pain kung saan maaaring mawala ang iyong hook bait. Ito ay isang targeted na diskarte para kang naghahain ng isang platitong pagkain sa harap mismo ng iyong bisita sa halip na isang buong buffet table. Mas kontrolado, mas malinis, at higit sa lahat, mas nakamamatay para sa mga isda sa taglamig. Balikan natin ang kwento ng dalawang mangingisda sa isang lawa. Si Mang Tonyo, isang veterano, ay dumating at ginawa ang kanyang nakasanayan. Naghahagis siya ng 10 malalaking bola ng pain. Sa kabilang banda, si Ben, na mas bago sa pangingisda, ay nanood ng mga video sa YouTube. Naghagis lang siya ng isang maliit na bola. Sa unang 2 oras, pareho silang walang huli. Si Mang Tonyo ay nagsimulang mainip at nagdagdag pa ng 5 bola ng pain. Si Ben naman ay nanatiling kalmado. Maya-maya, biglang kumagat ang isda kay Ben. Pagkatapos niyang mahuli, naghagis siya ng isang kurot lang ng pain. 5 minuto pa, may kagat ulit. Samantala, si Mang Tonyo ay nanatiling tahimik ang pamingwit. Ang mga isda ay nasa pwesto ni Mang Tonyo, oo, pero busog na sila at walang interes sa kanyang pain na may taga. Ang mga isda naman sa pwesto ni Ben ay nag-aagawan sa kakarampot na pagkaing inihahagis niya. Ang isa pang mahalagang bagay na dapat tandaan ay ang reaksyon ng isda. Ang pangingisda ay hindi lang paghihintay, ito ay pag-oobserba. Kung nagsimula kang magpakain ng kaunti at nakakakuha ka ng maliliit na kagat or liners kapag ang isda ay dumadapo sa iyong tali, ito ay isang magandang senyalis. Ibig sabihin, nandoon na sila at interesado. Huwag kang magpanik at magtambak ng pain. Manatili sa iyong diskarte. Kung sa kabilang banda ay wala talagang nangyayari sa loob ng mahabang panahon, baka kailangan mong lumipat ng pwesto. Minsan, ang problema ay hindi ang iyong pain, kundi ang lokasyon. Sa taglamig, ang mga isda ay nagkukumpul-kumpul sa mga partikular na lugar kung saan mas komportable ang temperatura. Mas mabuting maghanap ng isda kaysa pilitin silang pumunta sa iyo gamit ang isang truck ng pain. Ang isa sa mga pinakamalaking benepisyo ng minimalistang diskarte sa pagbait ay ang pagtitipid. Isipin nyo kung gaano karaming pera ang nagagastos natin sa pain. Kung babawasan mo ng 80% ang ginagamit mong pain sa bawat session, gaano kalaki ang matitipid mo sa isang buong season ng taglamig?
Ang perang iyon ay maaari mong gamitin para bumili ng mas magandang gamit o dalhin ang pamilya sa isang masarap na kainan. Ang epektibong pangingisda ay hindi nangangahulugang magastos na pangingisda. Ito ay tungkol sa pagiging matalino at pag-unawa sa kalikasan. Ang paggamit ng mas kaunting pain ay hindi lang mas maganda para sa iyong huli, mas maganda rin ito para sa iyong bulsa. Ito ay isang win-win situation na dapat nating lahat isaalang-alang. Ang isa pang aspeto ay ang confidence o tiwala sa sarili. Kapag nasanay ka na sa paggamit ng kaunting pain at nagsimula kang makakita ng positibong resulta, magbabago ang iyong pananaw. Hindi ka na aasa sa dami ng pain para magkaroon ng tiwala. Ang iyong tiwala ay manggagaling na sa iyong kaalaman, sa iyong abilidad na basahin ang tubig, at sa iyong pasensya. Ito ang naghihiwalay sa isang karaniwang mangingisda sa isang tunay na eksperto. Ang isang eksperto ay hindi nagpapadala sa takot o sa ginagawa ng iba. Mayroon siyang sariling diskarte na batay sa agham at karanasan. Ang pagmaster sa sining ng minimalist biting ay isang malaking hakbang tungo sa pagiging isang mas mahusay at mas matalinong mangingisda. Paano kung nasimulan mo na ang araw mo sa maling paraan at nakapaghagis ka na ng maraming pain? May pag-asa pa ba? Oo naman. Ang unang dapat mong gawin ay huminto sa pagdaragdag ng pain. Hayaan mo munang kumalat at makain ang mga inihagis mo. Pangalawa, subukang gumamit ng ibang klase ng hookbait na mas kapansin-pansin. Halimbawa, kung ang iyong ground bait ay kulay brown, gumamit ka ng isang maliwanag na kulay rosas o dilaw na pop-up boilie o artipisyal na mais. Itaas mo ito ng kaunti mula sa ilalim gamit ang tamang rig. Ang ideya ay gawing kakaiba at mas madaling makita ang iyong pain sa gitna ng tambak na pagkain na iyong ginawa. Ito ay isang paraan para itama ang iyong pagkakamali at bigyan ang iyong sarili ng pangalawang pagkakataon. Mahalaga ring tandaan na ang bawat lawa o ilog ay magkakaiba. Ang diskarte na ito ay isang pangkalahatang gabay. Maaaring may mga lugar na mas maraming isda at kaya nilang ubusin ang mas maraming pain. Ang susi ay ang matutong mag-adjust. Magsimula ka palagi sa kaunti. Kung ang mga kagat ay sunod-sunod at napakabilis, na parang hindi sapat ang iyong pain para panatilihin sila sa lugar, doon ka pwedeng magdagdag ng kaunti pa. Ngunit gawin ito ng dahan-dahan. Huwag kang biglang magbabago mula sa isang golf ball patungo sa isang niyog. Unti-unting pagdagdag ang sikreto. Ang pangingisda ay isang patuloy na pag-aaral at pag-a-adjust sa mga kondisyon. Walang isang sukat na paraan na babagay sa lahat. Pag-usapan natin ang tinatawag na active na pain. Sa taglamig, dahil mabagal ang lahat, gusto mo ng pain na gumagawa ng sarili nitong aksyon. Mga pain na sumisirit, naglalabas ng hangin, or dahan-dahang kumakalat. Isipin nyo ang isang effervescent tablet o Alka-Seltzer. Ang ganitong epekto ay nakakakuha ng atensyon ng isda. Maaari kang magdagdag ng mga sangkap sa iyong ground bait na lilikha ng ganitong epekto. Ito ay isang paraan para ma-stimulate ang kuryosidad ng isda nang hindi sila binubusog. Ang kaunting paggalaw at ingay sa ilalim ng tubig ay maaaring sapat na para lapitan nila ang iyong pwesto at imbestigahan kung ano ang nangyayari. At sa kanilang pag-iimbestiga, sana ay makita nila ang iyong hook bait. Ang isa pang maling paniniwala ay kailangan mong manatili sa isang pwesto buong araw. Kung sinunod mo na ang kaunti at madalas na diskarte sa loob ng 2 hanggang 3 oras at wala pa ring nangyayari, malamang ay walang isda sa lugar na iyon.
Sa taglamig, ang pagiging mobile ay isang bentahe. Huwag kang matakot na magligpit at maghanap ng bagong pwesto. Minsan, ang paglipat ng 10 metro sa kaliwa o bukanan ay maaaring magdulot ng malaking pagkakaiba. Tandaan, mas madaling hanapin ang isda kaysa pilitin silang lumapit sa iyo. Ang iyong diskarte sa pain ay kailangang may kasamang tamang diskarte sa paghahanap ng lokasyon. Ang dalawang ito ay magkatuwang para sa isang matagumpay na pangingisda sa taglamig. Huwag nating kalimutan ang epekto ng hangin at agos ng tubig. Kahit sa lawa, ang mga ito ang nagdadala ng amoy ng iyong pain sa iba't ibang lugar. Bago ka magsimula, obserbahan mo kung saan papunta ang hangin. Subukang maghagis ng pin sa direksyon na upwind o pasalungat sa hangin para ang amoy ay dahan-dahang dalhin ng agos sa iyong pwesto kung nasaan ang iyong taga. Ito ay isang matalinong paraan para gamitin ang kalikasan bilang iyong kakampi. Sa pag-unawa sa mga maliliit na detalyeng ito, mas nagiging epektibo ang iyong bawat paghagis ng pain. Hindi ito tungkol sa lakas o dami, kundi sa talino at pagiging maparaan. Isipin mo ang iyong pain bilang isang imbitasyon, hindi isang utos. Kapag nag-imbita ka ng isang tao sa iyong bahay, hindi mo agad inilalabas ang lahat ng pagkain. Nagbibigay ka muna ng pampagana, isang bagay na magbubukas ng kanilang apetito. Ganoon din sa pangingisda sa taglamig, ang iyong kaunting pain ay ang pampagana. Gusto mong ma-excite ang isda, gusto mong isipin nila na, "Uy, may masarap na amoy dito, ano kaya yon?" Kapag nakuha mo na ang kanilang atensyon at nakita nila ang iyong perpektong inihain na hook bite, hindi sila magdadalawang isip na kunin ito. Ito ang sining ng pang-akit, isang sayaw sa pagitan mo at ng isda, kung saan ikaw ang laging nangunguna. Sa huli, ang pagbabago ng isang nakasanayan ay mahirap. Kailangan ng disiplina at tiwala sa bagong proseso. Sa una, baka manibago ka sa paggamit ng napakakaunting pain. Baka isipin mo na wala kang ginagawang sapat. Ngunit kapag naranasan mo na ang unang kagat-gamit ang diskarting ito, kapag nahuli mo ang isang magandang isda sa isang araw na akala mo ay imposible, doon mo maiintindihan ang kapangyarihan ng less is more. Ito ay isang paglalakbay mula sa pagiging isang biter patungo sa pagiging isang tunay na angler. Ang angler ay nag-iisip, nag-oobserba at umaangkop. Ang baiter ay nagtatapon lang. Alin ka sa dalawa? Kaya, mga kahuk, ang pinakamalaking at pinakanakamamatay na pagkakamali na ginagawa natin sa taglamig ay hindi ang maling brand ng pain o maling kulay ng tansi. Ito ay ang ating summer mentality na daladala natin sa malamig na panahon, ang sobrang pagpapakain or overfeeding. Ito ang silent killer ng ating pangingisda. Ang aha moment dito ay ang pag-realize na ang layunin natin ay hindi busugin ang isda, kundi gisingin ang kanilang kuryosidad. Ang pagbabagong ito mula sa carpet bombing ng pain patungo sa isang surgical strike gamit ang kaunting pain ay ang magpapabago ng lahat. Hindi lang kayo makakatipid ng pera, mas magiging epektibo kayo at mas masisiyahan kayo sa bawat huli dahil alam ninyong ito ay bunga ng talino at diskarte, hindi ng swerte or dami ng pain. Maraming salamat sa panonood. Kung may natutunan kayo, huwag kalimutang pindutin ang like button at mag-subscribe para sa mas marami pang tips. At para sa ating diskusyon, tanong ko lang, ano ang pinakamalaking aral na natutunan ninyo sa inyong karanasan sa pangingisda sa taglamig? I-share nyo naman ang inyong kwento sa comment section sa ibaba. Hanggang sa muli, tight lines!